Kumusta mga hunters? So sa episode na ito, hihimayin natin ang isa sa pinaka-detalyadong chapter ng Hunter x Hunter. Ito yung pinakabago nila, yung chapter 413. Kung akala nyo na yung succession war lang ang inaatupag ng mga prinsipe doon, nagkakamali kayo kasi lalong nagiging komplikado ang laro nila dahil sa mga revelasyon tungkol kay Prince Benjamin at kanyang yung Nen ability niya. So, dito sa chapter na to, mas lumalalim ang pagtalakay sa Guardian Spirit Beast ni Benjamin. Hindi lang ito basta proteksyon, pinapakita rin dito yung konsepto ng inheritance. So, yung Guardian Spirit Beast ni Benjamin nagsisilbing vessel ng kapangyarihan niya. Pinapahiwatig na may kakayahan itong mag-absorb o mag-transfer ng Nen essence mula sa isang namatay na host patungo sa susunod na mamumuno. So parang isang dynastic Nen youth na pinaglalayong gawing invincible ang lineage mo ng mga Kaken Royals. So meron dito yung twist sa chapter na to. Ang isa sa pinaka-memorable na bahagi, yung pag-amin ni Furiko. So inamin niya na siya mismo ang naglason kay Benjamin, pero hindi ito pagtatak sila. Sa halip, ito ay isang extreme test. And gusto ni Furiko na subukan kung gaano kalakas ang Nen capacity ni Prince Benjamin at yung kanyang Guardian Spirit Beast na kaya mag-compensate o mag-counter sa mga ganitong uri ng atake. So pinapakita dito kung gaano kahigpit ang discipline at loyalty sa kampo ni Prince Benjamin. Handa silang maglagay ng sariling buhay at panganib para lang masiguradong perfect yung kanilang prinsipe. So, bakit mapanganib ang chapter na to? Bakit natin kailangan bigyan pansin to? Dito sa chapter 413, pinatunayan naman na uli ni Togashi na ang succession war ay hindi lang labanan ng lakas. Ito ay isang war of attrition at war of intelligence na rin. Ang bawat prinsipe ay may kanya-kanyang paraan para maging Diyos, maging God doon sa loob ng barko. Ang mga vows and limitations na nakapalibot sa kanila ay naging mas mahigpit habang tumatagal ang biyahe. So sa tingin nyo, gaano kalayo ang kayang gawin nito ni Furiko para dun sa kanyang prinsipe, at sa palagay nyo ba may nakatagong kahinaan ng inheritance mechanism ni Benjamin? So i-comment nyo ang iyong theory sa ibaba. Huwag nyo kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa ating susunod na Hunter x Hunter analysis.